Hello mga ka-DIY, ito po yung huling gawa kong emergency lamp na gawa sa recycled materials tulad ng aluminum, copper, yung lalagyan po ay PVC na 3/4 ang diameter at ito pong LED ay galing sa sirang flashlight. Nakikita ko po sa inyo pinanggalingan nito. So ayan, dito ko po siya kinuha. Ayan. So sira na po kasi battery nito kaya kinuha ko na yung LED. Ayan, dito po nang galing yan. Yan. So, okay. So, sa huling upload ko po, maraming comments nagtatanong kung pwede raw bang ipang-charge ng cellphone. So, meron po tayong Android cellphone dito. At nag-prepare na rin po ako ng charging module at charging cable. Alisin na po natin to. Yan. Ngayon, i-measure muna natin yung voltage output niya. Yan. Para makita ng lahat kung ilang volts itong emergency lamp na ginawa natin. Ayan, nakikita nyo po, oh, ayan, tumataas pa yung voltahe niya. 6 volts at tumataas pa. So, ayan, tumataas siya. So, ito pong charging module ay regulated po ang voltage na lalabas dito. Dito po sa may port. 5 volts lang po ang lalabas dyan. Ayan, nakikita nyo mga DIY, oh. 6.76. Ngayon, i-connecta po natin dito para masubukan natin at malaman kung magcha-charge nga ba ng cellphone. Yung dati pong ginawa ko noon, pati yung sa saltwater lamp ko, nakakapag-charge po ng cellphone pero yung maliliit na phone lang, hindi ganitong kalaki. Kasi ito po ay nagre-required ng 2,000 milliamperes at 5 volts para ma-charge siya. So, yung pong maliit na cellphone tulad ng mga decaypad saka yung mga naunang cellphone dito, yung maliliit lang po siya. Mabababa lang po ang requirements nun para makapag-charge. So, i-connect ko na po mga ka-DIY para malaman natin kung makakapag-charge nga ba ng cellphone. Yan. Kita nyo, iilaw yung indicator light niyan. Connect na lang natin to. Ayan. Kaya nakita nyo, umilaw yung red na maliit na LED. So, ibig sabihin na connected na siya. Ngayon, itong charging cable. Yan. Subukan pala muna natin itong isang LED na to. Yan. O, yan. Nakita nyo, umilaw at ang liwanag niya. Liwanag po yan, lalo na sa gabi. Okay, so 5 volts po ito. Nakaparallel lang connection ng LED. So, ikabit na po natin ito. Charging cable at i-connect sa Android phone. Ayan, tingnan natin. So, yun, nakita nyo. Nagkaroon ng icon na charging siya. Ayun, sa... So, ayan. Ayan, nakita nyo po. So, nagcha-charge po siya. Pero, hindi niya kayang punuin yung battery nito. Kasi, mababa lang po ang... amperes na lumalabas po dito. So, yun, 7%. Ba, teka, nag-charge yata. Kanina 6% eh. Yun. Okay. So, mag-charge siya pero sigurado matagal. Kasi nga, mababa lang po ang milliamperes nito. Nalalabas dito. Nasa 600 lang po. Yan. Antabayan na natin. Tingnan natin kung magiging 8%. Ha? So, yan, 7% eh. Yan. So, habang inaantabayan na natin, sana po wag niyo akong kalimutang i-follow sa aking profile dito sa Facebook. Ito po, wala po akong page, profile po ang ginamit ko, kaya hindi po ako gagawa ng kalokohan dito dahil profile ko po mismo ang ginamit ko sa Facebook. So, yan. Tabayan na lang natin pa-fast forward na lang natin siguro kung ito ay legit talaga. So, one continuous shot po ang ating ginawa. Nag-charge ba? %, ilang yata. 8. Labo mata ko. Sensya na, hindi ko makita. Ay, nag 8% yata.
Teka. Tingnan natin, isa pa. Nagagalaw kasi eh. So, ayan. Tabay lang ng konti. Tingnan natin kung ano mangyayari. Hindi ko kasi siya hindi ko makuha yung ampere reading niya. Kasi nasira ko tong digital meter ko. Nagamit ko siya sa mataas na ampere, above 10 amperes. So hanggang 10 amperes lang po ang capacity nito eh. So ipang test ko siya sa AC na mataas ang current. Kaya ayaw niyang mag-read ng amperage. Subukan nating short test pero walang lalabas. Doon. So ayan, wala pong lumabas. So, ibig sabihin, sira nga talaga siya. Okay. Subukan natin ang ganito. Ayan. Series test natin sa ampere. So wala talaga kahit dito sa mababa. Nasira ko nga yung amperage niya mga DIY. So balik tayo sa cellphone kung nag-charge. Ilan na ba? Ayaw mag-zoom ng... So, hindi siya nag-charge mga ka-DIY. 6%, kanina 7%, nabawasan pa. So, isa lang ibig sabihin nito mga ka-DIY. Hindi kayang i-charge ng ganitong emergency lamp ang Android phone. Kasi nga mataas ang requirements nitong Android phone para ma-charge 2000 milliamperes. Kaya hindi niya kaya. Pero kung gagawa pa tayo ng 4 na ganito, itong setup mismo na to, yan, apatin natin yan. Tapos ipaparallel natin lahat nitong negative and positive niya. So 600 milliamperes times 4, so magiging 2,400 milliamperes siya. Yun, kaya nang mag-charge yun kapag nag-parallel tayo ng ganitong naka-series na 4 na cell. So hanggang dito na lamang po mga ka-DIY. Huwag niyo pong kalimutang follow ang aking profile at share ang aking mga videos. Thank you for watching and follow for more.